rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, napaka-fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So, ayun. So, syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang kamustahin ng mga kaibigan natin, syempre, na lagi nakatutok dito sa Sam Sam TV. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, lalo na yung mga kaibigan natin kung saan man kayong panig ng mundo. Syempre, yung mga taga-Amerika, hello beautiful people, kamusta kayo dyan? At saka syempre yung mga nasa Canada. And then of course, syempre gusto ko rin kamustahin yung mga kaibigan natin na tumututok dito from Australia. Hello Philippines! And then, ayun, sobrang dami natin na sumusuporta dito from the Philippines. At saka syempre, yung mga taga Middle East naman, kamusta kayo dyan? At hindi lang yan, syempre, kung saan man kayong parte ng Europe na nanonood dito sa Sam Sam TV, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre ngayong araw na to, it's a Friday, kaya ang chika natin today, it's about Miss Grand Philippines. Yes, Emma Tiglao. So kahapon nga nakita natin sa Emma Tiglao na talaga naman ang taas-taas ng energy. At syempre, dinadaan niya talaga sa kanyang projection ang lahat ng eksena niya. Syempre, importante yon na marunong ang kandidata talagang mag-project at laging ready all the time. Dapat yung energy kasi Miss Grand to. Alam naman natin ang Miss Grand, kailangan palaban ka talaga. Kailangan yung mga palo mo doon, pak! Oh, di ba? And then yung mga eksena mo doon, mga pak! Oh, di ba? Yung mga tingin. Ayun, napaka-importante nun, guys. Kaya kung hindi ka ganun kabongga o meksena, ay talaga naman maloloka ka. So, kailangan talaga keep going at saka keep fighting. Ayun. And then, ayun, laro ni Emma Tiglao, kamustahin natin. So, panalo daw ba ang laro ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand Philippines? Tingin ko, yes, panalo. Dahil, syempre, bukod dun sa late na siya dumating, di ba? Sa second batch siya. So, parang tinignan niya muna kung sino yung mga makakalaban niya bago siya pumunta dito sa Miss Grand. And then, ayun. So, nakita niya na parang easy at parang feeling niya kaya niyang kabugin ang lahat. Ayun. So, saka siya pumasok. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi siya nakapag-decide ng una pa lang. Nag-decide siya parang late na, ganon. So, hindi natin alam kung ano man yung rason niya. Ang sabi niya ay medyo, syempre, tinatansya niya pa talaga kung paano siya papasok. Tapos, ayun nga, biglang nagtaas kasi yung overage. Kaya, nabigyan siya ng opportunity na, sige, go. Eh, bakit hindi ka sumali sa Miss Universe? Di ba? Sa Miss Universe, nagtaas din sila ng age limit, di ba? Kasi nga, kulang sa caliber pagdating sa communication skills, sabi nung iba. So, yon. Pero ako, para sa akin, kay Matiglao, fit na fit siya for the Miss Grand. So, yon. So, tama lang yung pagpasok niya dito. It's a perfect game para sa kanya. Kasi, di ba, tulad nga nung sinasabi nung iba na parang, bakit sa Miss Universe hindi siya sumali? 2 years ago na nagtaas ng age limit ang Miss Universe. Kasi nga, syempre, nandoon siya sa part na kung gusto niya sasali siya, dapat sure win. Yon ang nakikita kong rason. Kasi nga, kung sasali ka nga naman dito sa Miss Universe Philippines, hindi mo naman sigurado kung mananalo ka. Ay saka malay natin kung plano niya rin ba sumali siguro after 2 years, mga ganon. Di ba? Hindi natin sure. Kaya lang siguro inuna niya na yung Miss Grand. And then, ayun nga, nabigyan siya ng pagkakataon ngayon na talagang maipakita. So, parang feeling ko jackpot siya dito. At saka feeling ko ito yung perfect na pageant para sa kanya. Kasi nga, yung caliber niya pagdating sa mga projection ay panalo. And then, ayun, yung game ni Emma Tiglao, I think it's a perfect game for her. And then, tama yung laro na ipinapakita niya. Energy, winner, di ba? And then, projection, winner na winner. Ganda,
okay naman. Pero kasi siguro mas gusto ko makitaan siya ng iba't ibang klase ng hairstyling, yung mga ano niya, styling niya. So, kasi alam naman natin sa Miss Grand, di ba? Ayaw nila ng iisa lang styling ang nakikita. Kailangan talaga madami. And parang feeling ko naman dito kay Emma Tiglao, marami namang styling ang pwedeng makita kay Emma Tiglao. Di ba? Kasi syempre, dati na yung kumbaga kontesera, ayan ay isang veterana. So, parang feeling ko, laban yan. Pagdating sa Miss Grand International, malaki ba ang chance kung sakali si Emma Tiglao ang mananalo ng Miss Grand Philippines? Ayan ang hindi ko alam kasi depende yan sa magiging laro. Depende kung siya ay magugustuhan ni Mr. Nawat ng bonggang-bongga. Alam naman natin si Mr. Nawat ay kahit naman maganda yung kandidata, pag hindi niya gusto, hindi niya ipinapanalo. So, isa yon. Saka, depende yan kung paano talaga siya makikipaglaban. Pero, para sa akin, oo naman, may chance. Malaki naman yung chance. Bakit hindi? Kasi, nakikita ko na kaya ni Emma Tiglao na maibalik ang pageant, ang laban natin sa top 5. Ayun, laban pala yun. Oo, kaya niyang itungtong ang laban natin sa top 5. And then yun, maaaring first runner-up, maaaring third runner-up, maaaring winner. So, depende. Oo. Pero ang payo ko sa inyo lahat, huwag kayong mag-expect ng bonggang-bongga kasi sabi ng ganon, less expectation, much better. Diba? Much better sa atin yon. So, tansyahin lang natin yung expectation natin and then, ayun, just let's go to the game. Diba? So, yun, ganun lang. Huwag kayong masyadong, ay nako, pag sa Emma Tiglao ang pinadala, winner na tayo. Walang ganun mga Mars. Maaaring yes, pero maaari din namang hindi. And then para hindi tayo ma-disappointed, so just manage natin yung expectation natin. Siguro nandoon ako na malakas yung laban. May laban para sa top 5, may laban para maging back-to-back first runner-up, may laban para mag-back-to-back win. So yon, ganun lang. Pero don't think too much na parang ay sa atin na to. Kasi marami din namang mga magagaling na candidates at talagang sa ngayon nakikita ko medyo may mga palaban, but parang feeling ko kung sa Emma Tiglao, isa din sa mga magiging palaban talaga. Yan! Magandang laro. Ganon. Ako naman, naniniwala naman ako, syempre ibibigay ni Miss Emma Tiglao ang kanyang best shot para sa laban ng Miss Grand Philippines at saka sa Miss Grand International. Dito sa Miss Grand Philippines, parang feeling ko, nasa 80% to 90% siya na yan. Ganon. So, kung meron mang makasingit sa kanya, napakaswerte. Ganon. So, yun. So, sabi ganon, paano na daw si Michelle Arceo? Wala tayong magagawa. Kung kayang talunin ni Michelle Arceo, bakit hindi? Bakit pwede din naman natin i-package din si Michelle Arceo sa Miss Grand? Beauty, and then plus intelligent. So, yan. And then plus talent. Kung tutuusin, parang total package din naman talaga si Michelle Arceo kung titignan mo kasi meron siyang beauty, meron siyang talent, and meron talagang masasabi natin na eloquent beauty. Ganon. Yung kanyang ganda at yung kanyang galing, di ba? So, yon. And then, tingnan natin kasi syempre depende yan kay Mr. Arnold kung ano nga ba ang nakikita nila sa bawat kandidata. Pero I hope na sana talaga maging fair. But for me, Emma Tiglao, game niya dito sa Miss Grand Philippines, suwak na suwak. At talagang masasabi natin na kung maaaring siya na nga ang maging next Miss Grand Philippines. So yon, wala naman akong doon. Kasi nakikita naman natin yung energy, nakikita naman natin yung presensyang binibigay niya, at nakikita natin yung galawan. No hurt feelings kung siya ang mananalo. Kumbaga parang swak naman talaga. And laban yan. Diba? So, bakit hindi? Diba? So, doon nga lang sa Miss International. So, tignan natin. Ibang usapan kasi yun doon. But for now, I think Emma Tiglao isa sa mga magandang laro dito sa Miss Grand Philippines. And then, I think siya ang mananalo dito. So, yan. But tignan natin. Kasi wala naman silang preliminary competition. Diretso na sila sa Coronation Night. Kaya, hindi ko alam kung ano pa ang mga maipapakita ng mga candidates at kung paano ba sila lalaban ng bonggang-bongga ng mag-shine like a diamond star. So, magkita-kita na lang tayo sa finals. Ganon. Sa August 12. Malapit na yan. 3 weeks.
3 weeks ba? Oo. 3 weeks to 4 weeks, ganon. Isang buwan pa. Anyway, so laban lang Philippines. Siyempre, Emma Tiglao for the Miss Grand Philippines. Swak na swak. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.